Hello sa mga ayan, all the way from Payatas. Guys, so we have an amazing day today. Ang gagawin natin ngayon guys, parang recap na lang ng mga pinagagawa natin plus mga iba pang information. Ayan siya, ganyan. Tapos ayan, cute doggy. Natutuwa ako sa bayong natin. Iuwi ko kaya to. Ay, tignan nyo. Welcome to Mazan, here at Boracay. Hi, sawadee ka. Rin kanto pinili mo sa Amra po, Shom. Good morning guys, it's me again, Mark Paragas, and welcome back to another Boracay travel vlog. Good morning everyone, good morning Philippines, and hello world. And it's really ano ba? Guys, so we have an amazing day today because ayan na siya, si Haring Araw. Nakatuwa magpa-araw tayo kasi dalawang araw yung walang araw. 2 days na nag-uulan. Tapos ayun na siya, nakakatuwa. Ang saya-saya. And by the way guys, samahan nyo lang ako mag-breakfast muna. Currently it's 9:30 AM. Medyo late na tayo nakatulog kagabi kasi nag-i-edit din ako, nag-upload kasi nga mabagal yung internet, diba? So anyway, ang gagawin natin ngayon guys, mag-breakfast muna tayo, magkwentuhan muna tayo. And then, try nating maghanap ng lunch kung meron tayong ibang pwedeng ma-highlight or ma-cover. Bahala na kung saan tayo makakapag-lunch. And then, papakita ko sa inyo syempre yung itsura pa rin ng island as of May 4. Alam niyo ba, nagbabalak ako guys na mag-land tour like DIY ulit gamit ang hop on, hop off. Kaso balak ko sana siyang umaga like 5 AM ganun start, kung kailan yung start ng hop on, hop off para hindi mainit. Ngayon, since nagkaroon ng araw, ang init sa balat. Like parang namimilit siyang sunugin ka. Pero syempre, masaya tayo kasi may araw na. Marami na tayong pwedeng gawin. At saka may mga water activities na ulit. Dahil nga malalakas yung alon. Balik ng parasailing, balik na rin ng mga island hopping. Ayan lang oh. Pakita ko sa inyo. So, nandito tayo sa rooftop guys, sa may Salsa Fusion Restaurant ng ating pinag-i-stayan, which is Serene La Playa, Boracay. Maganda dito guys, as in, okay yung tulog ko dito. Like, ewan ko ba, basta, dahil pagod lang ba ako or kasi nga parang hindi masyadong malaki yung kwarto. Compact siya na hindi mo naman kailangan ng, actually hindi ko kasi kailangan ng malaking kwarto talaga. Depende na lang kung talagang kailangan natin may i-cover na 5-star hotel, like katulad ng Movenpick. Pero ito, okay ito dito. Medyo tago lang siya guys, tago in a way na alam niyo yun, hindi lang napapansin ng mga tao siguro na meron pang accommodation dito sa likod ng Jinjang. Kaya medyo napapansin ko parang onti lang yung nakastay dito. But if you're gonna check it sa Google reviews, sa Agoda, sa TripAdvisor, mataas siya guys. Hindi lang siya napapansin kasi nga mga nakafocus siguro yung mga tao sa main road, like kung ano lang yung kita sa main road at kung ano lang yung kita sa beachfront. Ayun na yung beach oh. Ito lang yung sa may nawala na yung baha. Ito lang yung Blackfish. Yun na. Diba, napakalapit lang guys. Mas malapit pa nga to actually kasi parang pinaka-shortcut na to in less than 1 minute. Pero doon kasi sa Jinjang, ito yung Jinjang ngayon. Ang gagawin mo, wait, pakita ko sa inyo. Medyo maingay kasi puro generator. Nagkaroon ng nawala ng kuryente kagabi, may nasira daw. Hindi nila alam kung kailan matatapos. Pero maganda dito sa mga accommodation, may mga generators sila guys. So ito yung Jinjang, ayan mismo. Paglabas mo, iikot ka pa doon sa may Astoria. Doon ko lalabas kay Mama Sharon dati na na karinderya. Pero dito, ito lang. Paglabas mo, dire-diretso Blackfish. Yan na. Dito tayo. Ngayon lang may araw sulitin. O yan o. Ang ganda. Parang feeling ko ang ganda dito guys ng Ang ganda dito kapag mga hapon na, like happy hour nila. Kasi may mga ilaw na to, yung mga banderitas. Ayun, tara. Tayo? Kain tayo. Guys, yung dito, mga siniserve dito, silog, ang kinukuha ko palagi as in, kasi since good for to yung ating breakfast, ang kinukuha ko yung omelette na may bread, isang order na yon, tapos may juice, and then yung sa akin talaga is spam silog. Maliit lang yung fried rice nila pero busog sarap na kasi nga meron pa ako isang may extra, and then coffee naman. Guys, huwag kayong mag-expect na marami tayong gagawin dito sa Boracay ha, kasi biglaan lang to. In fairness, nakausap ko na yung nag-sponsor ng ticket natin, like na-meet ko na. Thank you. Thank you po.
Ayan siya, ganyan. Tapos ito, malaki yung egg and cheese. So bali yun, going back, kumbaga parang minute nila ako talaga. Uy, pero sinabi ko naman, hindi nyo naman po kailangan. Pero gusto nila akong ma-meet. Ayaw lang nila magpakita sa camera, guys. But for sure, nanonood po kayo. Thank you po. I'm so happy na na-meet yung family nyo. Nakakatuwa. Thank you. Kaya nagkaroon tuloy tayo ng parang mga chill time na lang dito sa Boracay. Parang binawi natin na last time kasi nandito tayo, puro tayo vlog, di ba? Sobrang daming vlog na produce natin. Tapos wala na tayong time magpahinga. So parang ito na yon. Nanghingi ako ng palugit na ay pwede pong ako mamili ng pabalik ko. Ganon. So ang ending, ayan po. Thank you so much. Ingat po kayo sa biyahe nyo pabalik. Ayan. Nahihiya sila. Sabi ko, okay lang po yun para at least matuwa naman sila. And okay lang. Let's respect kasi syempre, di ba? May mga ganun tao talaga. Pero thank you so much. I'm so grateful talaga. And honored. Honored talaga. Thank you Guys, sorry, biglaan na talaga yung pagbalik ko dito So kaya wala ako masyadong mapapakita sa inyo kundi yung kung ano lang gagawin ko. And ito pa, may good news ako sa inyo, guys. Mamaya may gagawin tayong vlog, like mini vlog lang para sa mga followers natin. For sure, nakita nyo na yon yung about sa chicken bacolod inasal. Okay? O sige, sabihin ko na lang dito, guys. I'm super happy and super excited kasi one of the reason din kaya parang napa-oo ako dun sa nag-sponsor natin na bumalik dito kasi kailangan ko makausap si Miss Anne dahil ayun, sobrang thankful siya sa akin. Hindi sa pagmamalaki gusto ko lang i-share sa inyo kung gaano siya ka-grateful para hindi sabihin na ang ano mo naman parang Mark, sino ka ba, parang gano'n. Hindi, share ko lang, sobrang thankful siya, guys, sa inyo kasi sa mga followers natin na nagda-dine sa restaurant nila sa Chicken Bacolod Inasal dito sa Boracay. Talagang right after kong ma-promote, hindi naman actually promote alam niyo yung napadaan lang talaga ako, like soft launch nila, tapos parang gusto kong magmang inasal, yung hindi ko talaga pinilano. Ganun kasi yung nangyari, guys, hindi ko siya pinilano. Na-meet ko lang yung mga staff niya sa baba kasi nga nagpo-promote sila ng soft launch na mga menu nila. Nagustuhan ko kasi mabait naman yung mga staff. Partida bumalik pa ako na sinusuyod ko yung station 2 ata. Tama, station 2. Tapos malayo-layo na ako, papunta na ako ng Astoria, dito dapat. Pero bumalik pa talaga ako sa kanila, guys. Siguro tinadhana na rin. And syempre sobrang grateful ako talaga kasi nga, alam niyo yun, ang dami ko ring natulungan ko sila. But syempre, hindi lang naman yung owner, pati mga staff, diba? Nagkaroon ng mga, more customers. And then right after kong ma-vlog yun, like na-upload ko na siya. Tapos nag-grand launch pa sila, diba? Pero dun pa lang sa soft launch nila, nakapag-vlog ako, na-promote ko talaga sila. Kaya sobrang happy din ako na hindi ko rin ine-expect na magbo-boom. Kaya after nun, halos lahat ng customer or mga kumakain sa kanila, napanood nila ako. Which is marami ring natuwa, guys. Kung pupuntahan niyo yung vlog natin about Delicious Chicken Bacolod Inasal, maraming natuwa, maraming nagko-comment at saka maraming views. Kaya ayun, sobrang happy din ako, guys. At saka sobrang thank you sa inyo rin. Kasi tiwala kayo sa akin. Pag nagre-review ko, tiwala kayo sa akin. Kasi nga palagi ko naman sinasabi sa inyo, ayoko ng mga scripted na babayaran ka or ayoko ng mga collaboration na kailangan mong magsinungaling. Kasi sa akin, basta magstay man ako kung saan or gumawa man ako ng tour activities, kung ayoko, kung nagustuhan ko. Same goes with the food. Pag ayoko, guys, ayoko. Pag gusto ko talaga. At saka gusto kong i-promote pag gusto ko at maganda yung service. Pero guys, if ever may mga nakita kayo na daanan ko ng mga restaurant tapos bilang sasabihin nyo, ay ba't in-skip or na-try na kaya to ni Mark? If ever napansin nyo na kumain naman ako tapos hindi masyadong marami yung vlog ko about dun sa pinag-stayan natin or kainan natin, alam nyo na yung ibig sabihin nun. Ayoko lang makasira pero alam nyo na yung dapat, ha? So yun, going back, tinawagin kasi ako ni Miss Anne like ilang days na, like a week or 2 weeks before, after ng Hanoi. Actually, pagdating natin ng Hanoi, habang nasa biyahe pa ako pauwi sa bahay, nakausap ko si Miss Anne, tinawagan niya ako. Nag-o-offer siya na bigyan ako ng parang kapalit man lang dun sa tulong na inaibigay ko sa kanila, which is ito, guys, sa mga followers ko, ito yung naisip namin, ito yung naisip
ko na parang ayoko ng talent fee. Hindi ko siya, hindi mas magiging hipokrito, 'di ba? Sabi niyo, yun naman yung ginawa mo para 'di ba? Para kumita ka. Hindi po ganoon. Alam niyo naman 'yan, medyo tayo, nag-spread tayo ng kindness, 'di ba, sa ibang tao. Tumutulong tayo sa mga tour guide na meet natin. Ganoon ako. Hindi ako nanghihingi ng kapalit, basta na feel ko na deserving kayo. Ganun yung na feel ko. Kaya sabi ko minsan, ganito na lang. Kasi gusto niya bigyan ng discount yung mga followers ko. So, like dedicated followers lang Kaya ang ending, so guys, pag na-upload ko na, actually for sure naman, na-upload ko na yon. May insekto, wait lang. For sure naman, na-upload ko na yung sinasabi ko sa inyo, pero binibigyan ko lang kayo ng idea kung saan ba nag-start yon. Kaya guys, ang nangyari, ang nakaisip ako ng idea. So ganito nangyari. Sabi ko, Miss Ann, ayoko naman like discounted talaga yung mga followers ko. Ayoko kasi malugi ka. Ganito na lang gawin natin. How about magkakaroon ako ng sarili kong meal sa inyo, like 'di ba sa Mang Inasal merong PM, PM2, PM3, mga ganun, 'di ba? Di ko alam kung mga PM pa yon. Pero ako MP, so Mark Paraga. So if ever yung mga followers ko na magdadine sa kanila, binanggit yung parang code na gusto ko ng MP meal, ganyan, Mark Paragas meal. So na yon, 2 order na agad, 2 pecho, 2 paa, basta kayong bahala. Good for 2 na agad yung meal ninyo. Plus, meron kayong libreng drinks. Yun na, drinks agad. Para naman, kasi syempre sa sobrang init, alam mo yung matatandaan nyo talaga ako. Hindi, wow. Pag kailangan nyo uminom ng malamig, ganon. And thank you again kay Miss Ann and sa mga staff. Sobrang parang welcome na welcome ako palagi. Thank you so much. Ongoing yun. Kaya if ever sa mga magbabalak dyan pumunta dito ng June, July onwards, kahit hanggang sa pagbalik namin dito sa November, go lang guys. MP meal or Mark Paragas meal. Tapos kung maganda yung panahon, katulad nito, maganda yung panahon ngayon, tapos masarap dito magstay kapag maaga pa, like nag-start kasi yung breakfast nila 7:30 AM, so mga ganun. Tapos paaraw na, maganda. Medyo mainit na kasi dito, buli lang malilimpat dito sa side ko. Guys, add nyo ako sa Facebook para at least alam nyo kung nasan ako. Like, updated yung mga uploads ko sa Facebook para may idea kayo kung nasan ako. And then, para hintayin nyo na lang yung vlog natin kung kailan siya lalabas sa YouTube. A few inches later. Hello! Guys, sobrang init na sa taas. Kaya bumaba muna tayo dito sa ating room. Kasi ang init na. Tapos may mga insekto. As in yung insekto na nakakatakot hindi lang lamok, hindi langaw. Mga ganyan no. Parang bug. Ganyan. Nakakaloka. Kaya sabi ko, baba na nga ako. So yun, okay naman. Sabi ko nga sa inyo, yung breakfast natin for the entire stay natin pareho, at least good for 2 siya. Hindi ko na kailangan mag-breakfast somewhere, diba? Ay guys, thank you pa rin sa mga kumukuha kay Kuya Daryl. Isa pa yon, sobrang thankful si Kuya Daryl kasi ang dami daw, parang fully book, hindi man fully book, pero ang dami nagpapabook sa kanya dahil nga napanood niyo siya sa akin. Thank you so much kasi nga tiwala kayo. Basta ganun guys, let's stick to that parang standard na lahat ng re-reviewin ko, alam niyo yun, tayo, honest lang tayo at susuportahan natin yung mga na-feel kong deserving suportahan, like yung mga lokal na namimit natin, mga nagtitinda, mga nagpo-provide ng tour kahit saang lugar pa yan. Yun yung pinaka-goal ko rin talaga. Kasi wala diba? Parang ang dami na nangyayari sa mundo natin, bakit hindi pa tayo magtulong-tulungan, diba? Pero pag talagang pangit yung service, katulad nung nangyari sa atin, may napag-stayan tayo na sa Movenpick, diba? Pangit yung na-experience ko nung last night ko pa. So yun, sinabi ko talaga, diba? Binrot up ko sa inyo, tapos may mga nag-cancel sa inyo ng stay nyo sa Movenpick. Huwag naman ganun, try nyo pa rin, baka napagalitan na sila or napagsabihan na sila. At least diba, kasi guys, kahit saan kayo ito pala, kahit saang lugar kayo, mapa-restaurant, mapa-hotel, or mapa-tour, if ever may bad experience kayo, you need to make sure to let the owner, to let basta kung sino yung parang in charge, to let them know kung ano yung service na na-feel nyo at saka hindi kayo satisfied. Kasi para at least maging eye-opener sa kanila na, wait, may mali na pala tayong ginagawa na hindi natin alam. Yung mga ganon sa nakasanayan nila. Or wait, pangit pala to kasi may nagreklamo. Wait,
ano pala, lagot tayo nito. Yung mga ganun. Kumbaga parang at least ma-brought up nyo yung issue or yung pinaka-comment ninyo sa kanila para the next time, alam na nila yung gagawin nila. Like, aware sila na may mga mali silang ginagawa. So, tendency, syempre, as kahit sabihin natin mga staff, mga tour provider, hindi na nila gagawin. Parang learn from their own mistakes. Ganon. Kasi kung papabayaan nyo lang guys, kunwari, pangit pala yung tour na to. Di ba alam niyo yan, hindi man sentiments, meron din akong negative comments about sa tour na nag-provide sa akin last time sa island hopping. Meron din ako na, ayun, sa Moment Peak. Sa mga food meron din. Sabihin nyo agad. Kasi kung papalagpasin nyo, tapos saka kayo magngangawa. Kasi may mga ganun, di ba? Kung kailan nakauwi na, kung kailan tapos na, doon kayo magngangawa. What if kung sinabi nyo right there from there, magagawa nila ng paraan. Ganun naman. Ganun ako guys. Ayoko yung pinapalagpas pa para at least masabi ko agad. Kailangan nilang ayusin. Kasi hindi lang ako makakaramdam nun. Baka may iba pa. At mas malala pa kung iba. Di ba? Kasi alam niyo naman yung mga Pilipino. Yung iba, sorry to say, pero yung iba sa atin feeling entitled. Na parang kunwari pag may tour ka, binili mo yung tour. Or kaya pag kumakain ka, parang sa'yo yung sarili mo yung restaurant. Or sabihin natin pag nag-stay ka sa hotel, parang kailangan luxurious stay talaga dapat ang hinahanap mo. Yung mga ganon. Sa lahat ng bagay, okay, applicable to. If ever meron kayong comment sa mga services na kinuha ninyo, right there from there, let them know. Ganon. Okay? Kasi parang ano lang yan, parang kaibigan mo lang or parang sabihin mo ka-workmate mo, hindi nila malalaman na may mali silang ginagawa kung hindi mo sasabihin. Pag hinayaan mo lang, ibig sabihin kasi nun, na parang sa sarili nung sa taong sinasabihan mo or sa taong may gumagawa ng mali, isipin nila, okay lang to pala yung ginagawa namin. Yung mga ganon. Alam niyo na yan, malalaki na tayo. Bakit ko pa ina-explain, di ba? Basta happy ako na meet ko na yung baby ko. Like, yung talagang totoong baby ko guys. Si Marvin sama ako. Na ano kasi ako sa kanya. Like, natutuwa talaga ako sa kanya. 1 hour later. Hello guys, ayan. May tumawag kanina. Sinabihan ako na mawawalan ng kuryente from 12 p.m. to 1 p.m. Kasi kagabi nawalan ng kuryente dito guys. Entire Boracay. Tapos puro generator na lang. Kaya mapapansin nyo, medyo may ingay sa background. So anyway, ang sabi sa akin, pagpapahingayin muna nila yung si kuya. Pagpapahingayin muna nila yung generator. Eh anong oras na? 1:09, hindi pa rin bumabalik yung kuryente. Sabi ko, sige nga, labas muna ako. Ganon. So gagawin natin, ano muna tayo? Wala pa tayong lunch. Ay tignan nyo, hiniram ko kasi dun sa accommodation natin, may bayong ako nakita. Ang ganda oh. Diba? Ang lalakas ng ano? Exhaust? Ang init ha? Astoria guys oh. Kakaloka. Ay. Bakit ano? Makambod guys. So anyway, wala pa akong kakainan. Parang gusto ko kung saan lang tayo pumunta. Karugtong pa rin naman ito ng breakfast natin kanina. Jonas. Wala lang, ang cute lang ng ating bag. Talagang natuwa, no. Ayan. Tapos guys, wala na pala yung registration area dito sa part na to. Ayan, yung dati kong pinakita, nandito na sila. Ayan na sila lahat. So, kung gusto nyo dito na lang kayo kumuha ng activities, pwede rin na kayo magre-register. Tapos 1 p.m. na, anong activity meron dito? Ng 1 p.m. Pwede yung mga ATV sa mainland, mga zipline. Yun na naman tayo, pagpapawis na. Ayan sila oh. In fairness, mukhang magkakaroon ng sunset view mamaya. Wala tayong shades, nasira yung shades ko. Dito tayo sa lilim. Lumabas na tayo guys kasi wala talagang walang kuryente. Mainit. Basta okay din kasi mas mainit dito. Wait lang, may hinahanap kasi ako. Parang kasi guys, parang bet ko parasailing. Si K9 yung hinahanap ko. Baka wala siya. Ay guys, ito pala. Share ko lang yung friend ko, like long lost friend ko, biglang nag-message sa akin na stroke siya guys. Tapos mamaya pupunta lang ako ng BPI kasi mag-share lang ako. Nakakaawa naman. Ayun yung sinasabi ko guys, share ko kasi pwedeng pwedeng
Nagkukwento ako dito eh. Medyo emotional dapat. Be, water activities, be. Ako na nag-offer. Namimili. So anyway, ayun, going back sa friend ko. Sobrang ano niya, baka maging applicable to sa inyo guys. Sobrang workaholic niya. Like, alam mo yon, actually ano siya, may kaya, may mga business. Kaso sinasabihan ko na siya matagal na. And even kayo guys, sabi ko, wag masyadong ano, yung trabaho lang ng trabaho, magpahinga din kayo guys. Yun, masyado siyang subsub sa trabaho. Kasi nga, alam mo yun, pera, like, syempre maraming pera, di ba? Kumbaga parang tanggap na gusto niya maraming income. Hanggang sa sumuko yung katawan. Ayun, ang ending, yung mga pinaghirapan niya, doon din napupunta sa hospital bills. Sabi ko kasi na huwag masyadong ano eh. Guys, kayo ha, okay lang din naman magpakapagod like sa mga business nyo. Pero huwag naman to the point na wala na kayong pahinga. Yun yung pinaka-point ko. Magpahinga kayo. Kung sa corporate world, uso ang work-life balance, ay nako, mas usong-uso kasi hawak nyo yung business nyo. Ay nako. So yun lang na-share ko lang. Kaya, well, kasi para sa inyo din to guys, mag-enjoy din kayo. Ayun, ang ending dahil sa pagod, dahil sa walang pahinga, na-stroke siya. Like may ano lang naman, mild lang naman, pero still, 'di ba, yung sumuko yung katawan niya. Tara, lakad tayo. Wala dito si K9. Hindi ko lang alam kung anong oras guys magkakakuryente, pero nagdedepende na naman sa kuryente guys yung ating i-upload for today. Basta if ever may mga ano guys, may mga napansin kayo na vlog natin na biglang medyo napalate yung upload, sorry na. Kasi ano nga, dahil sa internet, medyo mahina. Naghahanap ako ng pwedeng kainan. Kasi hindi pa tayo nagla-lunch. Pero alam nyo, bala kong bumalik dun sa kaninderya. Ay, wait lang. Alam nyo na. Pag narinig nyo na yung magic word ko na wait lang. Ganon. Dumaan ha. Hindi ko kinukuhaan ha. Ay, ito na yung ulit. Ito na yung Sandcastle. Ayan. Ang cute. Ay, Red Whale pala yung Red Whale after hapon na cruise, party cruise yung nandun. Ay, ito yung yung The Muse Restaurant. Ay, yung Muse ba? Tama ba ito ba? Yung maganda lang sa labas, pero pag sa likod niya, yung mga pintura medyo hindi na naalagaan. Tapos gusto ko pa rin Pilipino. Ito mga bebe, mga bagets. Diba? Busog na ako. Saan kaya tayo kakain? Aba, hindi ko alam. Sa lakad lang tayo ng lakad. Siguro mag-station to tayo. Army Navy. Army Navy. Hindi tayo mag-Army Navy. Ito guys, La Fiesta. Tinry ko yan. Ang mahal. Tapos, itong Sunshine's Resort Boracay din. Ang mahal. Or dahil siguro na lang din, naghanap ako like a week before nang punta ko dito, which is mahal talaga pag ganun. Ayun ang sarap magano na nga lang tayo. Ay, yung banig ko na iwan ko, ang bayan. Kapag gusto ko tumambay sa lilim. Ito na guys yung muni-muni ulit. Kapag may Red Whale kayo dito. Ayun oh. Ay, huwag kang kakamot sa harap ko. Manghihina ako, ganoon. Ay, parang gusto ko dito magkape sa Starbucks. Kaso, ang daming tao. Gusto ko ng aircon, na coffee shop. Habang nilalakad tayo, iniisip ko kung saan ako pwedeng kumain eh. Saan kaya? Gusto ko sa D-Mall. Ay, sige. Pag na-imbay ako, doon tayo sa kaninderya. I mean, pag wala akong masyado naisip, check ulit natin yung kaninderya. Sana actually dapat din ako sa gilid ng Astoria. yung kay Mama Sharon. Pero parang, sorry pero parang hindi inviting ngayon. Kasi yung, di ba, pagdadaan kayo, sir, ma'am, kain na po, yung mga ganon. Pero walang ganon. Unlike before, tapakano nila. Like, sila na mismo. Ay! Oh my God! I have already... Mama Sharon, kakasabi ko lang. Update kita ha. Yung sinakyan mo kapo na Sundancer, Oh. yung cup nun, he is the father of my daughter.
Iba may cup doon ng gwapo na maliit. Oh, sige. Nakalimutan. Mama Sharon. Hi! Sige. Update kita pag may new restaurant. ka? Yes, I have them. Sige, ingat We're going ka, to ha? ATV in Zipline. Mainland? So, Mainland? Yeah. Did you did already that? Go. Okay. Thank you! Bye-bye! Samnida. Ay, kakakwento ko lang, di ba? Nakakatuwa. Ayun, si Mama Sharon. Kakatuwa, kakakwento ko lang. Biglang dumaan. So anyway, ganun guys. Hindi lang siya inviting yung walang nagaganon. Ang arte, no? Pero basta kasi may feel ako talaga. Mabalakas yung feeling ko. Sabi ko kay Mama Sharon, naka-commentan ko siya sa YouTube ata or sa Facebook. Basta sabi ko, Ma Sharon, kapag basta dumating yung time na meron ka ulit restaurant or karinderya, sabihan mo ako, promote ulit natin. Sana magkakuryente na. Init. Ay wait, wala akong banig. Ito na yung ito yung LU Inasal. Pakita ko sa inyo. Yan. Sabi ni Louie, at saka yung friendly Louie niya na meet natin last time. Masarap daw dyan sa LU. Only rice. Okay. So only rice, only soup, chicken oil. Ayan. Tapos sa taas niya yung seasoned coffee. Natry na rin natin dyan. Ang init eh. Pag tumitigil talaga, pag naglalakad ako okay, pero pag bigla ko tumigil, tagaktak na yung pawis ko. Ganun ako guys. Kaya mabilis tayong pumayat pag naglalakad tayo palagi. Tapos dito may nag-offer na rin ng mga paddleboarding, crystal kayak. Pwede kayo mag-picture kung gusto niyo. I'm gonna swing. Ay wait, bumalik yung lumot. Oh, bumalik siya guys. Ngayon may lumot ulit. Ay wala na yung inflatable na na Sprite. Kasi tapos na yung event. Ayan guys. Nagpahinga lang tayo ng konti kasi ang init talaga. Ay, sino ito? Hindi. Hindi ko sinadya yun ha. Ay. Hindi ko sinasadya. Ano yan? So labas muna tayo guys kasi may gagawin tayo sa BPI, di ba? And then after BPI, lakarin na lang ulit natin hanggang Caninderia or if ever may makita man akong iba aside from Caninderia. Natutuwa ako sa bayong natin. Iuwi ko kaya to. Pag nasa beach tayo, ganito yung dala natin. Ayun may mga dumadating pa rin. Welcome to Boracay. Ang epal. Ay, bumabaha dito. Konting lang. Konting ulan lang. Ay hindi, magano na lang tayo guys. Magmakdo. Hala, walang cover yung natin, bayong natin. Bayong pa tayo. Ayun, maambun. Ay sakto, magmakdo na nga lang muna tayo. Doon tayo tumambay. Alright. Ayan, magpatila muna tayo ng ambon sa Macdo. Feel na feel ko yung bayong talaga natin. Ang init. Pumapulang ako dito. Pahinga muna tayo ulit. Nasaan ba yung Macdo? Ay pag nandiyan yung mga bagets mamayang hapon papayuman drone tayo. Andito yung Macdo. Hapon hop off. Pag ako nasa maghahapon hop off tayo. Kung saan saan na lang pupunta. Ay saan pupunta yun? Saan pupunta yun? Ay ito pala yung Macdo. Akala ko na sa kabilang side. Ay ang cute. Doggy. Ay wait, kailangan ko ng tama, mag-happy meal tayo dito kasi yung baby ko mahilig sa Minecraft. Sakto yung happy meal dito. Sana meron Minecraft yung parang laruan. Ang init. Ay, yes, nasa langit. Besan Why? nakita niyo. Nakita niyo yung Macdo? Charot lang. Gwapo naman nun. Dito na nga tayo. Sige na. Ay, tanong ko muna. Kuya, available yung happy meal nyo na Minecraft? Wala kayong idea? Sige. 339. Wala siya sa machine, no? Meron din? Notebook? Book lang yun. Meron, sir. Meron? Sige. Na-try ko.
order tayo. Happy Meal. Ano pong order nila? Hindi naman ano nila, yung screen. Nag-iinerte. Spaghetti, chicken. Surprise box eh. At ito yung pa-Happy Meal. Diet. Anong ano po? Chicken McNuggets. Yung 4 pieces. May 6 pieces ba din? Wala po. 4 pieces na talaga. Pag Happy Meal sir, 4 pieces lang talaga siya. Subok lang yung drink tayo guys. Book lang siya. Eh, may Minecraft. Pang Minecraft. Pang ano siya sir, 339. Blind Ayun. toy. Oh, so yun. Yun Yan na lang. Yung 6 pieces. Yung nuggets. Nuggets. Tapos, Anong drinks? Drinks, Sprite. Ano pa? And then, pa-add ako na chicken spaghetti. A la carte lang. Ano pa pa? Yun lang. For dine? Dine. Sino yung palagi nandito? Wala. Random. Opo sir, blind toy kasi siya depende. Yung puro ano, no? Pero yung mapipilihan mo nang doon siya kung ano. Thank you. Payment! Ay, masarap dito, aircon. Dito muna tayo. Nagulat ako, guys. Nagulat ako. Nag-Happy Meal pala tayo. Sabi ko, bakit 512 yung bill natin? Dahil sa Happy Meal 339. Ang Happy Meal na ang alam ko Happy Meal sa Manila nasa 299 ata or 259, parang gano'n. Eh ayun, may buka na. Ayan, aircon dito. Ang mahal ng meal natin for today's video. Sabi ko kaninderya, di ba? Yung kaninderya para nasa 200 lang. And since nag-McDo tayo, anong expect natin? Pero aircon. Ay di, aircon din naman sa kaninderya pala, no? Ang pinaka-purpose ko is to buy Happy Meal. Kasi nagkakaubos na siya sa atin. Re-reviewin na. Lahat na lang may food review ko sa kakain na. Re-reviewin natin guys kung masarap ba yung nuggets ng Happy Meal yung kasama dito. Pati yung chicken spaghetti. Ayan. So, namhimas-masa na tayo. Medyo malamig na. Sakit ang abot natin ito. Pawis tapos ano. Pawis tapos lamig. Woo! Kasi i-open na natin to. So, ang nakuha pala ng baby ko guys, last time na ganito kami, si Birdie. Birdie talaga. Dahil siguro alam niya yung papa niya mahilig sa bird. Oh my God! Charot lang. So, ayan. Ay, nag-ASMR. Kasi ano, mystery siya, like blind box. Wala silang idea. Oh, made from made in Vietnam. Pag ito talaga si Birdie, maghahanap ako ng Birdie. Ay, hindi. Sino to? Wait lang. Guys, good job. Si Hamburglar. Ganun. Gusto ko lang i-share. Alam niyo naman, lahat ng di ba? Halos ko din share ko. Ito yung mga sasabi ko sa inyo na kaya naglilinis na ako ng mga friends ko sa FB, yung mga matagal na palamuti. May biglang nag-message sa akin. Hinaharot ako. Pero pili ko, hindi niya alam na nagbablog ako. Nakita niya rin siguro yung post ko na nasa Boracay ako. Nandito rin daw siya. Tapos ayun. Alam nyo na. Ano ka? Saka na, pag-sexy na ako. Charot lang. Ang tagal ng 311 ha. So ayan, after 20 minutes, dumating na yung ating order. Nag-review sa McDo. So meron tayong Sprite. Meron tayong chicken spaghetti. May French fries. Fast food kung fast food. Tapos may nuggets, 6 pieces. Kailangan kong kailangan kong umuwi kasi yung ina-upload ko parang hindi nagtutuloy. Baka nawala naman sila ng internet. Okay, let's eat guys. Siyempre, price tayo. Actually, sa mga ganito guys, like fast food, okay lang willing to wait, basta bago.
Mainit pa naman yung fries. Ay, tapos ito pa pala. If ever guys, nakita niyo yung counter ng ano, di ba? Kung saan makiklaim ng pagkain. Alam niyo ba, kwento ko na lang. Kasi one time, nasa Jollibee ako. Jollibee naman yon. Actually, almost the same lang naman sila ng ano. Parang may separate counter sila for claiming the food. Ang nangyayari kasi, i-check nyo, dahil yung mga tao, minsan, kunyari ito, nandito na rin. Tapos syempre, pag nagsalita sila, hindi mo mamamalayan kung may tumatalsik ng mga laway, di ba? Tapos, yung food nyo nandun. So, ang ginawa ko guys, nung naka-experience ako ng ganun, talagang ginagawa kasi nila, parang hinahayaan. Ang ginagawa kasi nila, parang hinahayaan nila yung mga customer na lumapit doon, tapos magsasalita, papaload naman ng ganito, pahingi naman ng ganito, pa-order naman, pahingi naman ng tissue. Siyempre yung, nandito yung food mo, buti na lang nakita ko. So ang ginawa ko guys, nung sinerve sa akin, talagang tinawag ko yung manager. Sabi ko, miss, kasi ganito ito yung setup nyo, tignan nyo, nakikita nyo yung mga tao. Di ba galing naman tayo sa pandemic, hindi sa pagiging OA, syempre hygiene din yun. So, buti sana kung ako yung nagsasalita ibang tao, tapos ako yung kakain. So, ang sabi ko, parang manager yun, is tignan nyo naman, sana hindi nyo inaalaw yung mga guests or mga customer nyo na lumapit doon sa food, kasi nandun yung mga food, andito lang sila. So yun, pinapalitan naman. Kaya guys, yung sinasabi ko sa inyo, if ever feel nyo na tama naman yung pagre-reklamo ninyo, kausapin nyo na maayos yung manager. Huwag yung mamahiya kayo, huwag yung bibibyuhan nyo pa para mag-viral, yung mga ganun. Hanggat maaari kung kayang pakiusapan, diba? Ganon. Katulad ito, check ko. Buti na lang, ito maganda dito guys sa McDonald's sa Boracay. May dalawang layer kasi. Ganito. Yung isa, nakaganyan. Tapos yung isa dito. May cover pa dito. So hindi nila nilalagay doon sa pinakamataas yung food hanggat hindi mo i-claim. So nandun siya sa parang pinakalooban. Tatawagin lang yung number mo. Which is nice, diba? Guys, alam niyo ba, yung sauce doon sa Happy Meal na nuggets, sauce, masarap. I-try nyo pag mag-nuggets kayo. Ano ba tawag? Diba? Wait lang ah. Kasi dapat yung sauce ko ganun eh. Bakit iba? Ayan, nabuksan ko na. Usapin natin isa sa mga staff. Kuya, Di ba yung sa McNuggets, iba yung ano, sa Happy Meal, iba yung ano yung cheese. Yung cheese na, yun sa may picture. Iba kasi yung sauce doon. Yung may pagka-cheese, pang Happy Meal. Iba kasi. Sweet and sour ba yun? Parang cheese. Sige yun. Wala na daw, kasi kaya doon na lang. Yun pa naman yung habol ko. Hindi mo lang sinabi sa akin. So wala na talaga? Sige. Okay lang. Thank you. O, diba? Diba sabi ko masarap? Hindi siya. So cheese yun. Parang cheese Jablo Cameron. Okay na to. Barbecue sauce. Pero masarap yung try nyo. Ayan. Make sure na available na lang pag order kayo. Ang daming ano. Ang daming pa rin nagdadatingan. Nakakatawa. May na-experience naman ako guys sa sa McDonald's pala yung sinasabi ko na ano yung pinapayagan nilang lumapit yung mga customers malapit doon sa may parang claiming station nila. Ayun pala yun, McDonald's pala yun. Tapos may experience din ako guys sa Jollibee. Yung experience ko naman sa Jollibee is, alam mo yun, parang nandun ako banda sa may, kita-kita ko yung pinaka claiming station nila. Parang ano to drive-thru. Galing sa drive-thru yung order. Guys, kita-kita ko. Siguro yung isang nag-assist ng food. Diba, usually ang ginagawa nila, kapag hindi pa ready yung food, papaabantehin ka, tapos magpapark ka muna malapit sa entrance, ganon. Alam mo yung isa na crew, guys, after niyang ibalot, like for takeout, paper, yung food, hinagis niya guys. Like, hindi siya yung ganon. Ito. Tapos sabi niyo doon sa isang crew na magbibigay, bigay mo.
Ay, may gamit pala tayo. Talagang nire-enact ko, di ba? May gamit pala ako dito sa loob. So, ganoon. Alam mo, yun, sinumbong ko rin yun, guys. Kasi, siguro, na-invade siya doon sa driver or doon sa mo-order sa drive-thru. Sabi ko doon, ate, pakitawag naman yung manager niyo. Sabi ko doon sa isang staff. Tapos kinausap ko, sabi ko, guys, ate, alam mo ba, nakita ko yung ginawa ng isang staff mo sa may drive-thru na nag-a-assist. Binalibag niya yung ano, parang hinagis niya yung food. Alam mo ko yung food ko yun, tapos gano'n nakita ko. Baka iba, kasi bakit mo gaganunin yung food, diba? So alam nyo na. Kaya guys, feeling ko kapag nagreklamo kayo sa mga restaurant, sa mga ganyan, yung na-invade yung mga staff sa inyo, kaya nilang balahurain yung food. Feeling ko naniniwala tuloy ako sa ganun. Kaya basta pag may nakita kayong feeling nyo pwede magkausapin nyo. Tinuro ko tapos pagkasabihan nyo daw. O diba, ikaw hindi ko nakita yun, kawawa naman yung nasa drive-thru na bumili nun, diba? So yun, yung mga gusto ko i-share. Spaghetti na tayo. In fairness hindi tinipid sa sauce. Okay yung timpla ng spaghetti, yung mismong pasta. Okay naman siya. Yung chicken, tikman natin. Nagka-alcohol naman na tayo. Okay, crispy, malaki. Rinig nyo ba yun? Crunchy. Crunchy on the outside, lasang sabon on the inside. Charot lang Kasi may mga ganong ano guys, may mga ganong chicken sa either Jollibee or McDo na ewan ko bakit lasang sabon. Guys, nandito tayo sa McDonald's, tapos magpo-food review tayo kung same lang ba nung lasa, nung servings, yung mga proportion sa Manila at saka dito. In fairness naman, unang tingin, okay na, ayan siya. Malaki din naman yung pork kahit papano. At halatang crispy pa siya guys, tapos medyo mainit ang konti. Tikman natin. Siyempre masarap siya with the gravy, di ba? Alam niyo yan. Lalo na pag sa ibang fast food like KFC, ginagawa natin sabaw ang gravy. Crispy. Rinig niyo ba yun? Crispy on the outside. Lasang sabon on the inside. Lasang sabon on the inside. Charot lang. Pwede, hindi may mga ano talaga, may mga iilan na parang yung chicken ng ibang fast food. Like, pwede rin Jollibee, may ganun. At saka McDonald's, na lasang sabon. Hindi ko alam kung bakit. Pero masarap. Charing lang, masarap to. Nabusog ako. Hindi ko alam kung makakapag-mango pa tayo. Hindi ko maubos yung yung french fries. Marami pa to. May mga batang parang nangihingi sa labas. Bigyan na lang natin. Ito yung sinasabi ko, parang may ibang lasa pang nuggets. Kasi siguro, iisa lang yung mantika nila na ginagamit. Nagahalo-halo na yung lasa. Okay, so we are done. Pabibigay na lang natin itong nuggets at saka itong fries. Tapos ang gagawin natin, maglalakad na lang ulit ako. Papalik, pauwi sa atin. So tingin mo sa akin, kuya. Ayan. Nasaan yung mga bata? Dito tayo. Ay, hello po. Ay, thank you po. Ay, seryoso? Kakarating nyo lang po? Hapon? Okay, buti na lang umaraw kasi nung nakaraan maulan. Ay, sige, shoutout to. Gusto mo mag-shoutout? Sige na, nandito naman tayo. Ay, dito. Ayan. Taga saan po? Payatas. Quezon City rin. SM North lang ako. Hello sa mga, ayan, all the way from Payatas. Shoutout, Thank you, sir. Saan kayo punta ngayon? Balik naman na kami sa Accommodation na. Ingat kayo Ay, sige po. Thank you, nice meeting you po. Enjoy life. Thank you Saan yung mga bata na gusto kong bigyan ito? Nawala yung mga bata.
Wala, ayoko naman iuwi na to. Iuwi ko na naman. Ayun, ano, tawag dito. Gusto ko ng halo mango. Wala, nawala talaga yung mga bata. Nandun na kasi sila sa gilid ng McDonald's. Kanino ko ito ibibigay? Ay sige, pag nakita natin si KJ, malinis naman to, no? Tara, balik tayo. Dito lang tayo daan sa may budget mart. Ayan. Ay, shoutout po sa mga na-meet natin all the way from Payatas. Nakakatawa. Mga taga QC. Gusto ko magpa-massage. Ayan, buti na lang malilim dito sa may D-Mall banda. Ayan. Guys, kung meron ba gumagamit sa inyo ng Starlink? Like sa mga followers natin, kung may gumagamit sa inyo, okay ba siya? Kasi iniisip ko, every time na nasa travel tayo, nagiging problema ko na lang yung time ko talaga. Like yung internet, kapag mag-upload tayo, tsaka mag-edit, pati kasama na yung download. So iniisip ko, bumili kaya ako ng Starlink, tapos dalhin ko siya. Like, ito-checkin ko palagi. Yun lang yung nasa isip ko. Skincare, try ka. Try mo lang free lang. 2 minutes lang. Mainit? Okay lang, di ba electric? JJ, demo nga si sir for free. Sama kami sa vlog. Ayan, Anong sige. gagawin ko sa'yo, sir? Ano bang kaya mo? I-scrub Ano ba kaya mo daw? Ay, hindi. Itas ka na. Ano lang? Ano bang to? Mga Skincare product, Korea. mga pampaganda rin. Hindi ko matitigyawatin. Hindi. Anong gusto mo? Lagyan kita ng collagen din. Sige. Try mo lang. Sige. Sige. Pero i-scrub ko muna. M&M. Sige, ML lang yun Sige, mag-vlog ka na Hi, welcome to my vlog. Scrub ko muna yung skin mo na ito. Welcome to my vlog here at Boracay. Hi, sawadee ka. Ray kan topi ni mo samra po syom. Thailander. Sampi kun pai. Admi pap. Si yang rini ha. Si Ting Chai from Thailand. Oo, kasi hindi naman siya makeup. Parang skincare lang. Anong YouTube channel mo, sir? Mark Parago. Follow namin. I-search mo na ngayon. Ilang followers mo, sir? 30K. Sabog yung 0.5. This is my sister. Boracay. Ayoko nang mag-massage yung anek. Yung yan sila sa kamay ko. Yes, hello. I'm here back again. I'm Atisa Manalo from Quezon Province. Say hello. I will be promote the skincare product in Korean MG Cosmetics. Ano pangalan doon ng brand? MJ Cosmetics. Sino may-ari? Si ano mo, ang pangalan po Valentina. Valentina yung screen name. Basta local lang siya. Palagi kayo na dito Oo. Last ano pa kami, last 2 years. From where, sir? Quezon City. Ay, Sa Quezon City. Quezon City siya. Sa likod ng SM North. Okay. Kaya sila guys, anong name mo? Nicole G. Nicole. Erica. Erica. Ay, Eileen. Ayun o, sikat siya sa Quezon I'm City. Rika Rika. from Quezon City. Kuala. skincare. Malamig din siya, no, sa face. Ay, okay. Pang cleansing lang siya, parang gano'n. Siguro mahal yan, sorry, no? Yung pag yung unit lang, siguro mga 26. Kasi mas mahal yung accessories. Pag nilagyan kita ng tinted sunscreen, mapuputian kaya dapat serum lang. Papatakan na kita ng serum. Baka ayaw mo kasi maputi. Ayun. Parang natural lang. So ano yung, aside from dyan, ano pa meron? May collagen, like wipes? Ay, hindi yung wipes. Sabon yan. Sabon ba ito? Murayta lang. Sorry naman. Murayta lang So wait yan. lang, magkano price range na itong mga to? Ito, $2.99. Ito yung $9.99. $1,499 to exfoliate. Mga organic kasi siya. May mga bibili naman. Oo, mga foreigner. Kasi syempre, kailangan nila to. Kasi yung ba nasusunog yung skin. Ito parang ano lang siya, moisturizing, oo. Try nyo to guys, libre. Pero pag nagustuhan nyo, bumili kayo. Yes. Dito lang yan sa D-Mall. Nasa gitna. Di mo Boracay. Nag-umbar ka, mag-bar ka mo. Wala ka ba? Party, tapos na party cruise. Ako lang mag-isa. Ikaw lang mag-isa. Gusto nyo ba? Thank you, sa kanya na lang. Lagay mo na lang dyan. Iyan ka follow. May price na yan Sa so, YouTube yun ba? na yun. Oo, hindi sa'yo. Pag niligyan kasi ng collagen, mag-mukbak lang. Pero okay, oo nga, ano naman. In fairness, may... Exfoliate mo lang Oo. skin.
Okay, thank you ah. Sir, load kami ng Hanggang anong oras kayo dito? Hanggang gabi. Hanggang gabi pa. Sige, sige. Bye-bye. Gabi, sir. Oo. Thank you. Ayan. Nakapagpa-facial pa tayo. Fairness naman mahangin kasi may electric fan. Try nyo lang guys, pag nagustuhan nyo, local brand, parang lang din siya mga belo-belo, gano'n. Nag-apply kasi ako noon ng mga moisturizer kasi nga, di ba, yung ating skin. Pero ang ganda, maganda, oh, fresh. Go na kayo. Dito lang yung sa may T-Mall. Ayan, medyo nakaka-fresh nga siya. Like parang malamig siya sa mukha. Kaya okay, gamitin. Ayan, sa kanila ko nalang binigay yung fries at saka tsaka yung food. Madami-dami pa naman. Alam nyo, meron pa akong ensaymada. Anong date na ba ngayon? Balik nga ako sa kanila. Bigay ko yung ensaymada. Dapat kay Kuya Dapat kay Kuya Daryl. Kaso busy si Kuya Daryl. Hanggang bukas pa naman yung expiration. Eh naalala ko, meron pa pala ako sa ref. Ganda na ng panahon. Ganda ng araw ngayon guys. Ayan o. Ganda na siya. Nakakatawa. Alam niyo yun, yung sinasabi ko sa inyo. Pag pupunta tayo sa isang lugar, kunyari biglang umulan, wala tayong magagawa eh. Hintayin na lang natin gumanda yung panahon. If ever naman sa buong sa inyo hindi maganda yung panahon, edi tuloy pa rin. Enjoy nyo pa rin, di ba? Tara, maglakad na tayo hanggang accommodation natin. Uy. Guys, if ever kakain pala kayo dito sa may Idalicious Chicken Bacolod Inasal, kahit mainit, meron silang mga electric fan. Bumili talaga sila para marami, mga 4 ata yung binili nila. Para kung mainit sa taas, pwede kayong magpabukas ng electric fan. Ito yung masarap oh. Magano nga ako, dadalhin ko nga yung ko mamaya, yung aking banig. Tapos tambay tayo. Kita may Jonas din dito sa baba. Knock knock knocking on heaven's door. Ayan na, kulas na naman tayo. Para makita natin kung gaano kaganda. Medyo high tide pa rin. Pwede naman sana doon maglakad, pero ayun. See you again, Kuya. Mamaya kasi babalik tayo guys kay may isa-shots lang ako sa taas, sa Idalicious. Wala, pumasok siya sa ko, sa mata ko. Wait lang, yung pawis. Starbucks kaya tayo. Kasi ang daming tao kanina. Marami pa rin. Eh kasi aircon. Hi, ayan oh. Meron sila sa taas. Nakakatawa naman yung mga bakla. Siyempre super friendly sila dahil nga kailangan nila ng mga customer, pero iba pa rin yung feeling na kala mo nakikipag-plastikan lang. So bigyan natin sila ng na ensaymada pag dumaan tayo dito. Bukas pa naman yung expiration nun. Grabing tirik yung araw, pero okay naman. Kaysa naman maulan, mas okay na to. Sana lang may kuryente na. Doon tayo sa sa Blackfish. Yung Blackfish, ito na pala sa gilid nitong sa gilid. Ito na. Ay, hindi pa pala. hindi. Dito pa pala sa may Dimay. Ayun, doon pala sa may iceberg. Ito yan din na ba? Ay, nagpasa tayo. Dito yung iceberg. Ito pala. Nakakapagod yung init. So ito yung Blackfish guys. Generator pa rin guys. So I guess that's it muna. Uwi muna tayo. Tapos naman continuation to, di ba? Ng from breakfast. Tapos ayun, tinuro ko lang kayo sa mga pagkakainan natin. So anyway guys, that's it. Thank you so much sa pagsama sa akin ulit. At least may mga bago tayong nakikita, di ba? And syempre, please subscribe to my channel, Mark Paragas Official. And hit the notification bell para update sa mga upcoming travel vlogs pa natin. See you guys tomorrow ha. Enjoy life. Hi, Video! Ayan. Hello, shout out po. Taga saan po kayo? Canada. Oh, nice. May mga followers po ako na tomorrow. Talaga? Pakipag-meeted po. From Canada din. Kailan po kayo dito? Hanggang Friday, kakadating lang namin today. Nice. Buti naabutan niyo yung ulan. I mean, naabutan yung araw. Kasi kahapon, for the last 2 days, umulan. Sabi nga daw. Timing, di ba? You're a fan! Na lang, basta enjoy lang. Meron yung araw. Ayan, all the way from Canada. Nice meeting you guys. Thank you. Vlog! Nag-enjoy sila dito sa Chicken Bacolod Inasal. So good. Thank you so much. Yeah. Hello! Wait, anong name pala? Pray. Ray. M. Bernie, Mark po. Nora.
Nice meeting you po. Same here, man. You're so friendly. Ay, thank you, thank you. I'm so scared to reach out. Ay, it's okay. Thank you, ah. Thank you po. Salamat. Enjoy po.